Tingnan natin yung description, no? Ayan. Mahiwagang Gabi, Manila Film Center. Ito yung minadali ni na project ni Imelda dati na marami daw na nalibing na construction worker dito. Creepy. I came from the mud. There's dirt on my hands. Hello YouTube! Good evening mga pre! Good evening, good evening, good evening guys! Hello! Magandang gabi! Walang day. Ngayon day off natin, makakapag-stream tayo. May nakita ako sa YouTube na dito, ito, mga kasama sa top 10 haunted places sa Pilipinas, yung Manila Film Center. Tingnan natin yung description, no? Ayan. Mahiwagang Gabi, Manila Film Center. Ito yung minadali ni na project ni Imelda dati na marami daw na nalibing na construction worker dito. Creepy. Hanggang ngayon kahit medyo modern na siya yung place, marami pa rin nagpapakita rito. Tara nga, tingnan natin itong hiwaga ng kay Hiwaga Pares Overload. Tara, simulan na natin to bago pa simulan ng iba. Creepy, oh. Madalas ituring na haunted o binabahayan ng multo ang isang gusali kapag ito ay may trahedyang nakaraan. Isa na nga dyan ay ang Manila Film Center na matatagpuan sa Pasay na isa sa Malapit mga sentrong kababalaghan sa Malapit lang kala Diwata yung Manila Film Center, di ba? Kung tama ako, malapit lang sa Diwata Pares to, di ba? ating bansa. Ang tanong, totoo kaya ito o isa lamang hiwaga? Creepy. Nagsimulang itayo ang gusaling ito dahil sa layon na gawing sentro ng kultura ang lungsod ng Maynila. PICC pa na pinag-graduate namin, kala ko ng dyan. dating First Lady na si Imelda Marcos noong noong ko yung taong Imelda, 1981. Noong mga panahong kasi ito, mga kaibigan, ay medyo nahuhuli na ang Pilipinas sa paggawa ng mga kalidad na pelikula na pwedeng maipagmalaki sa ibang bansa. Kaya naman mula dito ay naisipan ng dating First Lady na isagawa ang kauna-unahang Manila International Film Festival na naganap noong January ng 1982. Ngayon mga kaibigan, kung nagtataka kayo kung anong trahedya ang nangyari, di naman siya ganun ka-creepy, pero yung story niya, pag nandiyan ka, parang creepy na rin. Sa lugar na to at bakit ito itinuturing bilang isa sa pinaka-haunted na lugar dito sa Pilipinas, ay makinig kayo sa mga susunod ko pang sasabihin. Ayon sa mga kwento, ay minadali umano ang pagtatayo ng Manila Film Center sa pamamagitan ng pagkuha ng humigit kumulang 4,000 construction workers para magtrabaho ng 24 oras na hinati nila sa 3 magkakaibang shift. November 17, 1981, sa ganap na 3:00 ng madaling araw, ay nagsimula na ang trahedya ng gusaling ito. Nagkaroon ng pagguho sa ika-4 na palapag ng building kung saan ayun yung sinasabi ko, maraming nabaon nung pinapagawa ni Imelda to kasi rush nga siya. Mga construction worker, mga foreman. natrap ang mga manggagawa sa mabilis na pagkatuyo ng semento. Lumala ang problema nung kumalat ang quick-drying cement na to sa bawat palapag ng gusali. Hindi pa natutuyo ang ilang layers nito.
Dahil sa kagustuhang matapos kaagad yung building at sa walang katapusang oras ng trabaho, ay nagresulta ito sa pagguho ng gusali kung saan natabunan ng semento ang napakaraming manggagawa nito. Sa aking research ay nakita ko na wala palang nakakaalam kung ilan ang natabunan ng semento at ilan ang nakaligtas. Mula dito mga kaibigan, ay nagsimula na ang mga kakaibang pangyayari sa lugar na to. Ayon sa kwento, ay sinabihan umano ng isang manghuhula ang first daughter na si Amy Marcos na siya ay mamamatay sa oras na tumapak siya sa gusaling ito. Totoo man o hindi ang hula, ay nagsagawa sila ng iba't ibang ritual sa lugar na to at nagbigay ng mga anting-anting sa mga tao. January 18 naman ng parehong taon, sa ganap na alas 5 ng umaga, ilang mga igorot ang nagsagawa ng kanilang ritual sa gusaling ito kung saan nag-alay sila ng mga baboy at manok na kakainin ng mga dumalo dun sa ritual, kabilang na si first daughter, Amy Marcos. At mga kaibigan, habang isinasagawa nila ang ritual ay katakatakang bigla na lang lumabas ang isang napakatapang na amoy na tila ba nanggagaling mula sa backstage. Halos lahat daw sila ay nakaramdam ng malamig na dumapi sa kanilang balat at nagsitaasan ang kanilang mga balahibo. Pinaniniwalaan na ang mga espiritu Kahit ako, tataas balahibo ko, kahit yung anit ko, tataas. Pag may marinig akong ganyan. Matapang ako sa matapang, pero matapang ako sa mga multo kasi ang sabi ko nga, matakot ka na sa buhay. Kasi pag sa buhay, doon ka ano ng mga buhay. Kesa sa patay. Kasi sa patay, tinatakot ka lang yan ng spiritual eh. itong nagpaparamdam sa gusaling ito ay ang mga kaluluwa di umano ng mga manggagawang nasawi sa nasabing lugar. Tinatanong nila, Foreman, yung ano ko, sweldo ko. Sa kabila ng trahedyang nangyari dito, ay itinuloy pa rin ang paggawa sa gusali kung saan ang Manila Film Center ay nagpalabas ng mga pelikula mula sa iba't ibang bansa, kabilang na ang Norway, New Zealand, India, Mexico, Egypt, Hungary at Argentina kung saan kumita ito ng humigit kumulang $500,000 o 28 million pesos. Moving forward mga kaibigan, July 16, 1990 sa ganap na 4:26 ng hapon ay tinamaan ng 7.7 magnitude na lindol ang Luzon na naging dahilan ng pagkasira ng Manila Film Center na nagresulta sa tuluyan nitong pagkasira. Hanggang ngayon ay may mga kwento pa rin ng pagpaparamdam sa nasabing lugar at kapag pumunta ka rito ay maaamoy mo pa rin daw ang isang napakasangsang na amoy na magbibigay sa iyo ng kakaibang presensya. Creepy nung amoy yun, no? Pag may naamoy ka, creepy nung mga ganun. Ayon sa mga nakapunta na dito, ay nagpapakita daw talaga ang mga construction workers na nasawi sa lugar na to at hanggang ngayon ay hindi sila matahimik sa kadahilan ng hindi pa sila nabibigyan ng hustisya. Oo nga, di sila na... Bigla dyan sila nalibing eh. Kawawa naman yung mga namatay. Sa kabila ng lahat ng to mga kaibigan, ay nagsisilbing inspirasyon ang gusaling ito para sa ilang mga manunulat at nagbibigay paalala sa atin na minsan ay naging sentro ng entablado ang pelikulang Pilipino. Kaya lang, mahirap tanggalin sa ating isip na ang gusaling ito ay dumaan sa isang trahedya na naging dahilan ng pagkasawi ng mga manggagawa nito. Ikaw kaibigan, nakapunta ka na ba sa lugar na to? Sa PICC, oo, kasi doon ako gumraduate dati. Pero eto, hindi pa ako napunta rito sa Manila Film Center. Pero alam mo, malapit lang siya doon. Oo, ay i-comment mo sa baba ang iyong karanasan at magkakasama natin itong pag-usapan. Ano pa man mga kaibigan ay wala.
Creepy ng Manila Film Center. Tanggalin natin to. Ga. Yan na yung ginagawa, oh. Oh. Creepy. Kawawa naman yung mga construction worker na namatay dyan. Diyan na rin sila nalibing eh. Oh. Haunted talaga yan. Parang cemetery. Ano yung grave na yan? Parang grave na yan eh. Kakatakot, ang creepy. Another video